Hello, Sir GD Horror Stories. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Mira, 29 years old. Ibabahagi ko ang naging karanasan namin ng pinsan ko noong minsan nagpunta kami dati sa rest house ng lolo ko. 10 taon na ang nakakalipas. Ang karanasan kong ito ay patungkol sa mga aswang. Gusto kong ibahagi ito para maging babala sa mga batang pasaway at hindi nagpapaalam sa mga magulang kapag aalis ng bahay. Naging aral sa buhay ko to at isa ito sa ituturo ko sa mga magiging anak ko. Maraming salamat po kung mabasa at maibahagi nyo ito sa YouTube channel ninyo. Mahal na araw nang mangyari to. Yung pinsan ko na itago na lang natin sa pangalang Mary Ann. Niyaya po akong pumunta sa rest house ng lolo ko. Noong nagpunta siya sa amin kasama niya yung boyfriend niya ng 2 taon. Natawagin na lamang natin sa pangalang Adrian. May dala sila nung motor na kolong-kolong. At ang sabi nila, pumuslit daw kami saglit doon sa rest house para makagala. Ako naman si mahilig pagdating sa gala, sumama naman ako sa kanila. Nagpaalam noon ako sa amin na manunood lang kami ng basketball ni Ate Mary Ann. Dahil hindi naman namin pwedeng sabihin na magpupunta kami ng rest house. Dahil hindi naman kami papayagan at malilintikan kami noon pag nalaman po nila. Itong rest house na sinasabi ko ay sa lolo ko. 1 oras ang layo nito sa amin. Nasa liblib na parte ng lugar namin yon at nasa gitna na yun ng bukid. So ayun na nga. Pagdating po namin doon, malayo pa lang, meron pong nakikita si Adrian na may nagwawalis daw sa bakuran ng rest house na yon. Siya yung unang nakakita nun kasi siya yung driver. Nagtaka naman kami ng pinsan ko nun kasi ang pagkakaalam namin walang nakatira doon kasi walang kuryente doon Pagbaba namin, yung nagwawalis kanina sa bakuran ay isang matandang babae. Nagpakilala sa amin ito. Ang pangalan daw niya ay Meding. Siya daw yung kinuha ng lolo namin na tagabantay at tagapangalaga ng rest house niya. Kababata umano siya ng lolo namin. Pero noon ay hindi namin siya kilala ng pinsan ko. Kumbaga ngayon lang namin siya nakita sa talambuhay namin. Nang mga oras na yun ay hindi naman namin matawagan o ma-text yung lolo namin para tanungin kung meron ba siyang inatasan na magbantay sa rest house. Kasi nga, hindi naman kami nagpaalam at kung malaman nila na nandoon po kami ng mga oras na yon, mapapagalitan po kami. Kaya pinagsawalang bahala na lang namin yon ng pinsan ko. Tsaka isa pa, mukha namang mabait si Aling Meding Pagpasok namin ng rest house, tinanong agad kami ni Aling Meding kung kumain at nagtanghalian na ba kami. Kasi alas 11 na ng umaga noon. Sumagot naman kaming hindi pa at nagsabi siyang meron daw siyang niluluto noon. Kaya pumunta agad kami doon sa likod ng bahay sa labas. Kasi wala namang kusina yung rest house. Pero meron namang lutuan doon. Pag-upo namin, hinapagan agad kami ni Aling Meding ng pagkain. Pero nagtaka kami noon kasi yung pagkain na binigay niya sa amin lugaw na kanin. Alam niyo yung kapag nagsaing kayo, tas nilagyan niyo ng maraming tubig para maging lugaw. Ganon yung hinapag na pagkain sa amin ni Aling Meding. Nung tinikman namin yun, wala talagang lasa. Literal na kaning lugaw lang siya. Kaya naman yung boyfriend ng pinsan ko na si Adrian, nagtanong kay Aling Meding kung meron ba silang asukal para ilagay doon para magkalasa. Tumawa naman si Aling Meding at nagsabing wala daw. Umirit pa si Adrian noon ng isa pang tanong. And this time, sinabi naman niya kung walang asukal, asin na lang daw. Pero pagkarinig noon ni Aling Meding, humarap ito sa amin at hininto niya ang ginagawa niya. Magkasalubong yung kilay niya. Nakatingin sa amin ng masama na para bang galit na galit siya sa amin at bigla itong nagsabing, wala kaming asin dito. Kung ano ang hinapag na pagkain sa inyo at kung anong nasa harapan ninyo, makontento kayo kung anong meron kayo. Huwag na kayong magganap ng wala.
sabi nito at pagkatapos ipinagpatuloy niya yung ginagawa niya. Nagtinginan naman kaming tatlo nun at nagtaka kami kasi dahil lang sa asin, nagalit na po siya. Parang napaka big deal naman asin lang yon. Nung natapos kaming kumain, pumasok agad kami sa loob ng rest house at inayos yung mga gamit namin. Habang nag-aayos kami ng gamit, bigla na lang sumakit yung tiyan ko. Sobrang sakit, hindi ako makatayo. Yung pinsan ko, pinahiga ako at hinihilot po yung mga kamay ko para mabawasan kahit papaano yung sakit. Pero maya-maya lang, lumabas ako kasi nasusuka naman ako. Yung dinuwal ko nun, yung kinain naming kaning lugaw ni Aling Meding. Nung naisuka ko yun ay nawala yung sakit ng tiyan ko. Hindi ko alam kung dahil ba doon kaya sumakit yung tiyan ko o dahil doon sa upuan na tricycle ni Adrian. Hindi ko alam. Noong papasok ako sa loob, tumingin-tingin ako sa paligid kasi hinahanap ko si Aling Meding. Pero wala siya doon. Maya-maya lang, may napansin akong patak ng dugo sa ilalim ng pintuan sa isang kwarto. Yung dugo ay parang isang araw nang nandun. Nang buksan ko yung pinto, nakakandado po yon. Napaisip ako na baka nandun si Aling Meding, kaya hinayaan ko na yon at pinuntahan ko na agad yung pinsan ko. Pagpasok ko, sinabihan ako ng pinsan ko na baka kaya sumakit yung tiyan ko dahil dun sa lugaw na pinakain sa amin. Kaya lumabas kami tatlo para humanap ng karenderya. Sa minalas-malas naman, wala kaming nahanap na karenderya. Kahit bukas na tindahan wala. Ang pagkakatanda ko, 2 bahay lang ang nakita namin noon. Pero habang pabalik kami, nakapansin si Adrian ng isa pang bahay na meron tindahan sa harap noon. Pero sarado din yon. Nagsabi yung pinsan ko na kumatukdo kami sa bahay na yon para bumili kahit sarado na yung tindahan. Kasi nga, hindi pa kami kumakain noon at nagugutom na kami. Nung nagtawag naman kami noon, may lumabas naman. Sabi namin bibili sana kami kasi hindi pa kami kumakain. Pero sabi nung Ali, matagal na daw sarado ang tindahan niya at wala na daw silang paninda doon. Naglakas naman ng loob nun si Adrian na humingi ng asukal kasi wala na kaming choice at yung kaning lugaw na lang ni Aling Meding ang kakainin namin. Pumasok naman yung Ali at kumuha nun. Pagbalik niya, may dala-dala na itong bawang at luya, pati na syempre yung hiningi naming asukal. Pagkaabot niya sa amin, nagsabi itong ilagay daw namin sa mga bulsa namin yung bawang at luya. Kasi meron daw di umanong gumagalang aswang sa lugar at wala namang mawawala kung susubukan namin. Kasi daw, nararamdaman daw niya na inaaswang daw kaming tatlo. Nilagay po namin yung bawang at luya sa magkabilang bulsa namin na magkahiwalay. Pagkatapos, bumalik na kami sa rest house. Hindi ko ito malilimutan kasi pagbalik namin ng rest house, hindi na po makalapit sa amin si Aling Meding. Parang natatakot siya sa amin. Balisa at pawis na pawis. Nang mga oras na yon ay para siyang nangihina. Hanggang sa lumabas ito at nagmamadaling tumakbo. Paglabas niya, sumilip kaming tatlo sa bintana para tingnan siya. Kasi nga, nagtataka kami, bakit bigla na lang siya nag-walk out? Nakakapagtaka. Nung nakita namin siya ay sobrang bilis ng tumakbo. Yung takbo niya ay yung parang may gustong pumatay sa kanya. Maya-maya lang, si Adrian ay dali-dali niyang kinuha yung bawang sa bulsa niya. Kasi daw parang napakainit na nun at napapaso siya. Paglabas niya ng bawang, kitang-kita namin na naging kulay itim ito na parang alam niyo yun, parang nasunog yung bawang. Doon na kami nagtaka at napaisip. Totoo nga yung sinabi ng Ali kanina at yung gumagalang aswang sa lugar nila ay si Aling Meding. Umuwi na kami noon pagkatapos kasi natakot kami. Yung nangyari sa amin ay ikunento agad namin sa mga magulang namin at napagalitan talaga kami.
Pero hindi na namin alintana yun kasi mas grabe pa yung naranasan namin doon sa rest house. Doon din namin nalaman na wala daw kababata si Lolo doon at mas lalong wala daw siyang kinuhang tagabantay noon sa rest house. Ganun daw talaga ang nangyari sa amin kasi nararamdaman doon ng mga aswang ang mga pasaway na kagaya namin kasi naa-attract daw sila sa negative energy. Noong sumama kami noon para bumalik doon sa rest house, kasama na namin noon yung lolo at magulang namin. Doon ay nakita namin na merong pinapakulo ang tubig sa malaking kawa, pati yung mga kutsilyo at itak, at yung 3 sako na parang preparasyon sa pagkatay. Nung nandun kasi kami ay hindi na namin nakita yon kasi umalis agad kami. Pero yung mga gamit pala na yon ay gagamitin pala sa amin yon ni Aling Miding. Kakatayin na niya sana kami noong bumalik kami noon sa rest house. Pero nagpapasalamat kami noon at hulog ng langit na nakilala namin yung Ali na may saradong tindahan. Dahil kasi sa kanya naligtas kami sa bingid ng kamatayan. Ang babata pa namin noon, kaya naging bangungot talaga ang pangyayaring ito sa amin. Hanggang dito na lang po. Salamat po kung mabasa niyo ito at maibahagi sa mga subscribers at taga-subaybay ng YouTube channel ninyo.